Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako si Ma'am Fai, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang, na kasalukuyang nagtuturo sa Sikap Elementary School ng City Schools Division of Marawi. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa pagsagot matapos basahin ang mga kwentong katag-isip. Handa na ba kayo? Ihanda na ang inyong papel at lapis at tayo'y magsisimula na. Ang araling ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahan sa pagsagot sa mga tanong matapos basahin ang mga kwentong katag-isip, gaya ng pabula, maikling kwento, alamat, tekstong hango sa tunay na pangyayari, talambuhay, tekstong pang-impormasyon o tula, pagsagot sa panimulang pagtataya, gawain sa pagkatuto, unang bilang. Mga bata, sabayan niyo si teacher sa pagbasa ng panuto. Basahin at unawain ang pangungusap. Ano ang ibig ipahiwatig nito? Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ang itinapon mong basura sa ilog ay babalik sa iyo. Mga bata, ano kayang ibig sabihin nito? A. Tumaas ang basura sa ilog. B. Nakaperme ang basura mo sa ilog. C. Ang basurang itinapon mo sa ilog ay magbabara at magpapaapaw ng tubig at lahat ng basura ay babalik sa iyo. D. Nararapat lang na itapon sa ilog ang basura. Tutal, aagusin naman iyan papunta sa dagat at doon na yun lulubog. Mga bata, maingat sa pagsagot. Kanina ay nagbasa tayo tungkol sa isang kasabihang ang basura mo ay babalik sa iyo. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng isang kwentong hango sa tunay na pangyayari. Halika mga bata, sabay-sabay nating basahin ang kwento na pinamagatang Ang Baha. Basahin ang maikling kwento. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. Ang pamagat ng kwento ay Baha. Si Rumi ay mahilig magtapon ng kalat kahit saang lugar. Nagbara ang kanilang kanal dahil sa kalat na kanyang itinapon. Isang gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, bumuhos ang malakas na ulan. Ang kalat na kanyang itinapon ay pumasok sa kanilang bahay. Nagulantang siya sa pangyayari. Nagsisi siya na kung hindi siya makalat, hindi babaha sa kanilang lugar. Pagkahupa ng baha, ay agad siyang tumulong sa paglilinis ng kanilang bahay at kanilang barangay. Mula noon, hindi na nagkalat si Rumi. Mga bata, dapat ba nating tularan ang ginawa ni Rumi? Hindi dapat tayo nagtatapon ng basura kung saan-saan. Pero, ang ginawa niyang pangalawa ay siyang dapat nating tularan. Ano nga ba ang ginawa niyang pangalawa? Ang pagtulong sa paglilinis upang maging maayos ang ating kapaligiran. Ngayon,
ay magsasagot muna tayo ng mga tanong buhat sa ating binasang kwento kanina. Basahin mo muna natin ang panuto bago magsagot. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa kwaderno. Unang bilang. Ano ang pangalan ng pangunahing tauhan sa maikling kwento? A. Rim. B. Rima. C. Rumi. D. Rama. Mga bata, kung kayo ay nakinig kanina, tiyak na masasagot niyo ang tanong. Pangalawang bilang. Ano ang katangian ng pangunahing tauhan sa maikling kwento? A. Mahilig siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. B. Mahilig siyang magtabi ng kanyang mga kalat. C. Mahilig siyang magkalat sa kapaligiran. Letrang D. Mahilig siyang magtapon sa tamang lugar ng kanyang kalat. Mag-isip ng mabuti, mga bata. Pangatlong bilang. Bakit bumalik sa kanilang tahanan ang mga kalat na itinapon niya? A. Dahil maayos niyang naitapon ang mga kalat. B. Dahil kung saan-saang lugar siya nagtatapon ng kalat. Letrang C. Dahil ang kanyang mga kalat ay nasa tamang lalagyan. Letrang D. Dahil nasa maayos na lalagyan ang mga kalat. Naku mga bata, alam kong alam na alam ninyo ang sagot. Pang-apat, paano na ipakita ng pangunahing tauhan ang kanyang pagsisisi? A. Tumulong siya sa paglilinis ng kanilang barangay. B. Pagkalinis ng paligid ay muli siyang nagtapon ng mga kalat. Letrang C. Nagdasal siya na huwag nang bumaha sa kanilang lugar muli. Letrang D. Humingi siya ng tawad sa kapitan ng barangay. Mag-isip ng mabuti mga bata. Panglimang bilang. Anong aral ang napulot mo sa maikling kwento? A. Ilagay sa plastik ang mga basura at itapon sa kanal. Letrang B. Linisin ang mga kalat sa loob ng bahay at ilagay sa kalye. Letrang C. Itapon sa tamang lugar ang mga kalat. Letrang D. Hindi baling makalat sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. Nasagot niyo ba mga bata? Magaling na magaling! Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Upang lubos na maunawaan ang isang kwento, may mga mahahalagang impormasyon ay dapat tandaan. Ang mga tanong tungkol sa pangyayari tulad ng mga sumusunod. A. Sino? Kapag nagtatanong tungkol sa tao. Halimbawa, sino ang iyong kaibigan? O di kaya'y, sino ang iyong guro sa Filipino? Letrang B. Ano? Kapag nagtatanong tungkol sa bagay at hayop. Halimbawa, anong hayop ang matatagpuan sa inyong bahay? Or, ano ang dala mong gamit ngayon? Letrang C. Saan? Kapag nagtatanong tungkol sa lugar. Halimbawa, saan ka nakatira? Or, nanay, saan ka galing?
Letrang D. Kailan? Kapag nagtatanong tungkol sa petsa at oras. Halimbawa, kailan ang iyong kaarawan? Or, kailan tayo aalis? Letrang E. Paano? Kapag nagtatanong tungkol sa pamamaraan. Halimbawa, paano maghugas ng plato? Tiyak na matutuwa ang iyong nanay pag iyon ang iyong itinanong. Letrang F. Bakit? Kapag nagtatanong ng dahilan. Halimbawa, bakit malawak ang kapaligiran? Muli na naman tayo magbabasa ng mga gawain. Basahin mo muna natin ang mga panuto. Sabayan niyo si teacher mga bata, gawain sa pagkatuto bilang pangalawa. Basahin ang mga sitwasyon. Magbigay ng akmang hakbang batay sa nilalaman ng sitwasyon. Isulat ang mga sagot sa kwaderno. Unang bilang. Naghahanda ng tanghalian ang nanay mo. Inilabas niya sa plastic bag ang pinamili niyang mga sangkap ng inyong ulam. Binalatan niya ang mga gulay at ibang sangkap na nakabalot sa papel. Inutusan ka ni nanay na itapon ang mga balat ng gulay, plastik at papel. Anong pagsasanay ang iyong isasagawa sa pagtatapon ng basura upang mapangalagaan ang kalikasan? Tandaan natin mga bata na hindi natatapon ang gulay, plastik at papel. Ang gulay ay maaaring ihukay sa lupa. Ang plastik naman at papel ay pwede nating i-recycle. Ano kaya ang hakbang na iyong isasagawa upang mapangalagaan ang kalikasan? Pangalawang bilang. Sa panahon ngayon, laganap ang coronavirus sa buong mundo. Magbigay ng mahahalagang gawi upang maiwasan ang sakit na coronavirus. Galingan niyo mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang pangatlo. Sumulat sa inyong kwaderno ng 2 pangungusap tungkol sa natutunan mo sa ating 1 linggong aralin bilang iyong refleksyon. Halimbawa, natutunan ko po ang pag-unawa sa tekstong binasa at pagsagot sa mga tanong ukol dito. Nagbigay na ng halimbawa si teacher. Yun ang halimbawa ni teacher. Ngayon, kayo na naman ang gagawa. Ilan ang gagawing pangungusap? 2. Tandaan, base ito sa inyong natutunan at huwag mag-alala, lahat ng iyong isasagot ay tama sapagkat kung ano ang iyong natutunan, yun ang inyong kasagutan. May naintindihan ba kayo sa ating video ngayon? Magaling! Laging tandaan, sa panahon ngayon, malinis na hangin at sikat ng araw na lamang ang libre. Pababayaan pa ba natin? Muli, ako si Mang Fai, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng 2 baitang. Hanggang sa muli!